Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya din." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Patindi ng patindi ang labanan ngayon sa Pilipinas ng Kapuso Channel 7 at ng Kapamilya Channel 2 tungkol sa sa kasabay na pagsikat ng kalye-serye ng Aldab at ni Pastillas Girl ng Channel 2. At maging naman ito ng mga social media ngayon. Pero bukod doon, itong nakaraan ng mga araw ay naganap din ang makasaysayang pagdalaw ng Santo Papa dito sa Amerika. Isa sa mga mahalagang kaganapan dito ay ang pagdaraos ng World Meeting of Families sa Philadelphia. By the way, para sa inyong kaalaman, ang World Meeting of Families ay sinimulan ito ni Pope John Paul II. At ang unang-una, ang kauna-unahang World Meeting of Families ay ginawa sa Philippines noong year 1990. Dapat sa pangatlong pagkakataon, pupunta si Pope John Paul II sa Philippines, kaso last minute, pinagbawalan siya ng kanyang doktor na lumipad dahil daw sa kanyang masamang kalagayan at sa kanyang edad na rin. Pero at least, masasabi natin, ang Pilipinas ang unang napiling bansa para ipagdaos ang World Meeting of Families. At ginagawa to every 5 years. Kaya ngayon, ito na ang ikalimang World Meeting of Families, sabi ko nga, na ginawa sa Philadelphia, na kung saan binigyan diin ang temang "Love is our mission, the family fully alive." Ano nga ba
ang nagbibigay buhay sa pamilya. Ano nga ba ang ugat ng misyon ng pagmamahalan sa loob ng tahanan? Masasagot natin ang mga katanungang ito kung muli natin babalikan ang orihinal na plano ng Diyos sa pagtatag ng pamilya. Sa tuwing ako ay nagkakasal, ay lagi kong itinatanong sa mga ikakasal ang dahilan kung bakit nila pinili ang isa't isa. Ang karaniwang sagot na aking natatanggap ay, "Well, Father, kasi mahal namin ang isa't isa." Wala namang mali sa kasagutang ito, ngunit mas malalim nating susuriin ang tanong ay parang may kulang sa mga matatamis na salitang "I love you" or "mahal din kita." Kung ating tatanungin, ang maraming mag-asawang matagal nang nagsasama, ay sasabihin nilang hindi sapat ang pagmamahal sa isang matibay na relasyon. Ang pag-ibig ay maaaring magbago. Totoo, hindi? Totoo. Diba? Pag nagliligawan pa lang yan, malalaman mo kung mag-asawa o hindi. Kung nagliligawan pa lang yan, naka-holding hands. Pag hindi na mag-asawa yan, nauunang maglakad yung lalaki. Pag nagliligawan pa lang yan, pag tumatawid sila sa kalsada, sasabihin ng lalaki sa babae, "Dito ka sa kanan ko. Kasi may kotse, baka mahagip ka. Mabuti na una akong tamaan bago ikaw. Pagdating sa gitna, dito ka sa kaliwa ko. May dumating kotse, baka tamaan. Gusto ko ako unang tamaan bago ikaw." Nagliligawan pa yan. Pero pag kasal na yan, pag alam mo mag-asawa na yan, yung lalaki nakatawid na. Tapos galit pa sa asawa niya, "Ang bagal-bagal mo naman maglakad." Tapos yung babae sumisigaw, "Hudas ka, iniwan mo ako." Pag nagliligawan yan, gusto nilang manood ng sine, last full show. Ito yung mga tinatawag na KKK na mga kabataan. Doon sila nanonood sa KKK. Alam niyo yung KKK? Kataas-taasan, kadilim-diliman, at kasuluk-sulukan. Pero malalaman mong mag-asawa na yan, kapag sinabi ng misis niya, "Uy, manood naman tayo sine." "Wag na, no? Pumunta ka lang sa ano ba to, Red Box. Doon ka lang, $1 lang, mura pa." Kapag nagiligawan yan, maraming matatamis na salita sinasabi. Pero kapag mag-asawa na yan, wala ka nang marinig na "I love you." Pero alam niyo ba, ang latest chismology ngayon, priority na unang makakapasok sa langit ang mga mag-asawa. Narinig niyo na ba yon? Unang makakapasok sa langit ang mga may asawa. Sorry na lang sa mga singles katulad ko. Pero alam niyo ba kung ang dahilan? Kasi sabi nila, ang mga may asawa daw ay nakaranas na ng impyerno dito sa mundo. Kaya sabi ng Diyos, "Kawawa ka naman, pasok." Minsan, may isang lalaki, may taning na ang kanyang buhay. So habang nakahiga siya sa kama, tinawag niya yung kanyang misis. Sabi niya, "Pag ako namatay, gusto ko asawahin mo si Lando." Nagtaka yung misis niya, "Asawahin ko si Lando?" "Oo." "Di ba akala ko ba si Lando mortal mong kaaway?" "Oo, mortal ko siyang kaaway." "Bakit gusto mo siyang asawahin ko?" Sagot ng lalaki, "Kasi gusto ko rin siya magdusa." Salbahe ka? Mamatay ka na. Ang init ng pagmamahal ay maaaring manlamig sa paglipas ng panahon.
Ngunit may katotohanan na forever na mananatili at ito ay paniniwala ng mag-asawa na sila ay ibinigay ng Diyos sa isa't isa. Ang sabi nga, kung single ka, ngayon pa lang ipagdasal mo na kung sino ang iyong magiging asawa, ang iyong magiging future spouse. At kung may asawa ka na ngayon, ipagdasal mo rin na sana tumagal at maging matatag ang inyong pagkasamahan. Sabi nga ng kantang pinasikat ng Kalye Serye, God gave me you. Ito ang plano ng Diyos para sa mga mag-asawa na sila ay pag-isahin sa kanilang pagsasama at walang maaaring makapaghiwalay sa pagkasamang ito. Ito ang sinasabi ni Jesus nang tanungin siya kung maaaring hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang salibutan, wika niya, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magkasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. At para tuldukan ang usapin ng paghiwalay, ay nabibigay siya ng babala sa atin. Ang sabi niya, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin. Kaya nga't matigas ang paninindigan ng simbahan kapag usapin ng divorce ang pinagtatalunan. Sapagkat ang kasal ay isang sakamento o pagkataling puso ng lalaki at babae na ginawa ng Diyos at ng hindi ng tao. Walang karapatan ang taong baguhin ang isang sagradong bagay na itinatag ng Diyos. Kaya nga ito ang tinatawag din ng simbahang sakramento na ibig sabihin ay banal. Kaya gayon na lamang ang pag-alala ng simbahan sa mga may nais pasukin ang sakramentong ito. Kaya nga pinaghanda ang mabuti ang sakramento ng kasal. Sa panahon na lahat ay minamadali, ay pinapalahanan tayong gamitin ang isip at talino sa pagkapasya. Dapat kilalaning mabuti ng magkasintahan ang isa't isa. So, balik tayo kay Aldab. Ano nga ba ang paalala ni Lola ni Dora tungkol para sa mga magsing-ibig ngayon? Sabi ni Lola ni Dora, mas maganda ang mga bagay na pinagtsatsagaan at dumarating sa tamang panahon. Tandaan ninyo lahat, masarap umibig, masarap ang inspirasyon, huwag lang magmamadali. Lahat ng bagay ay nasa tamang panahon. At para naman sa mga nakasama ng kasal, lagi sanang pakaisipin na mag-asawa na kung ang Diyos ang nagbuklod sa kanila, ay hindi sila pababayaan ng Diyos sa mga problema na kanilang kinakaharap. Kaya nga, napakahalaga ang pagtitiwala ng Diyos na nagbubuklod sa kanila. Ang problema ay kapag nakalimot na ang mag-asawa sa Diyos at hindi na sila magdarasal at magkasama, diyan nagsisimula ang problema. Ang sabi nga ng isang nabasa kong quote, "The couple that prays together stays together." So, maganda siguro tanungin ng mga mag-asawa kung ang Diyos ba ay kasama ninyo sa inyong pagkasamahan. Tanggapin natin ang masakit na katotohanan na marami sa mga mag-asawa ngayon ay hindi nagdarasal na o nagisimba ng sabay.
At nawala na rin ang kanilang pag-iisip ang Diyos ang Diyos ang nagbubuklod sa kanila. Ibalik natin ang ganitong kaugalian na magsabay magdasal ang mag-asawa. Si St. Francis of Assisi o si San Francisco de Assis ay principal co-patron ng Archdiocese ng San Francisco at ng siyudad ng San Francisco. Kaya nga ito ay isang malaking kapistahan ngayon sa lahat ng mga simbahan dito sa Archdiocese ng San Francisco. Si San Francisco ay nagturo sa atin ng isang napakagandang virtue. Ano yon? Ang pagiging mapagkumbaba. Tinalikuran niya ang kayamanan. Siya ay isang diakono pero hindi niya ginusto maging pari. Para sa kanya, hindi siya karapat-dapat na maging pari. Ganun na lamang ang kanyang pagiging mapagkumbaba. At higit sa lahat, si San Francisco ay nagsabuhay ng pagiging isang tunay na Katoliko, hindi lamang sa buhay, maging sa anumang nilikha ng Diyos, pati sa mga hayop. Kaya nga, siya ay naging patron ng mga hayop at ng ecology, ng kalikasan. Tinawag niya mga kapatid ang kalikasan. Diba? Si Brother Sun at si Sister Moon. At minsan, natuturuan niya ng katesismo ang mga iba't ibang klaseng hayop. Minsan, may kwento, isang mayamang matanda na lumapit sa pari at hinilingin niya, nag-request siya kung pwede na bago siya mamatay, basbasan o binyagan ang kanyang aso. Sabi ng pari, sorry, sa simbahang Katolika, hindi binibinyagan ang hayop. Sabi niya, Father, please naman, sorry, hindi ko magagawa yan. So sabi ng ali, sige po Father, salamat na lang. Pupunta na ako sa ibang simbahan, sa Aglipay. Doon na ako magpapabinyag ng aso ko. At doon ko na lang ibibigay yung donation kong 20,000 pesos. Sabi ng pare, Mrs., tandaan ninyo, Katoliko kayo, hindi kayo pwede lumipat sa ibang simbahan, tara, binyagan natin yung aso mo. Nabulag sa 20,000 pesos. At binigyan yung aso. Umabot ang balita sa obispo. Pinatawag ng obispo ang pari at sabi sa kanya, totoo ba na nagbinyag ka ng aso? Opo, Bishop. Hindi mo ba alam, bawal yan? At sagot ng pari, Bishop, wala po akong magagawa sapagkat kailangan po ng simbahan ko ang pera. Nagbigay po siya ng 20,000 pesos. Sabi ng obispo, nagbigay 20,000 pesos? Tawagin mo yung ali, sabihin mo sa kanya, kukumpilan ko yung aso. Nabulag din sa pera. So, ipagdasal natin ang pamilyang Pilipino upang mapanumbalik ang ating pananampalataya sa Diyos. Ngayon ay buwan ng Santo Rosario. Ito ay magandang simulain na bilang mga miyembro ng pamilya na magdasal uli na sama-sama. Alam natin yung malaking kasabihan, the family that prays together, stays together. At hindi lang stays together, mas malalim pa ang mangyayari. They will love each other. Kaya nga mga kapatid, sa panahon nito ng buwan ng Oktubre, ipalalahan natin ang isa't isa na magbuklod bilang isang pamilya, bilang mag-asawa at magdasal sabay-sabay. Pagpalain nawa kayo